Shalom sa inyong lahat. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo, buong lupa, sa kanyang harapan. Awit 96:9. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga seri ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ikaw ba'y isang makapangyarihang mandarasal? Kailan? Exodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. O halik kayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng pagpupuri sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumubhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Amen. Panlabing isang leksyon, apostasiya at intersesyon. Ang susing talata ay Exodo 32, 31 at 32. Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Panimulang salita. Ang bayan ng Diyos ay tumalikod mula sa Kanya at sumamba sa isang gawa ng taong Diyos-Diyusan, isang gininto ang guya. Matapos ang napakaraming makakapangyarihang tanda, karanasan at himala, paano nilang nagawa ito? Anuman ang dahilan para sa nakakakilabot na apostasiyang ito, anong mga leksyon ang makukuha natin mula rito? Hindi lamang tungkol sa pagiging makasalanan ng tao, kundi tungkol sa mabiyayang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan. Tatlong paghahati. Una, si Aaron isang mahinang leader. Pangalawa, sinalangsang ang pangalawang utos. At pangatlo, dalawang tugon. Doon sa una, tatalakayin ang bigong pagiging leader. Sa ikalaway, dalawang tatalakayin, idolatria at kasamaan. Pinasama ang kanilang sarili. Sa ikatlo'y dalawa pa rin, ang mapid na puot ng Diyos at intersesyon. Yung unang pagkakahati, si Aaron ang isang mahinang leader at tatalakayin ang bigong pagiging leader, Exodo 32:1-6. Nang makita ng bayan na nagtatagal si Moses ng pagpanaog sa bundok ay nagtipon ng bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto at dalhin ninyo sa akin. Kanyang tinanggap ang ginto at ginawang isang hinulmang guya at kanilang sinabi, ang mga ito ang inyong Diyos, o Israel.
na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Nang makita ito ni Aaron, nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyon at sinabi, bukas ay isang pista sa Panginoon. Kinaumagahan sila'y bumangon ng maaga, nag-alay ng handog na sinusunog at nagdala ng mahandog pang kapayapaan. At ang taong bayan ay naupo upang kumain at mag-inuman at bumangon upang magkatuwaan. Ang nais ng mga Israelita. Tinawag ng Diyos si Moises upang gumugol ng panahon kasama niya. 40 araw at 40 gabi ay maaaring naging isang maiksing panahon para kay Moises. Ngunit ito'y tila mahaba, napakahaba para sa mga Israelita. Ang kanilang nakikitang leader ay lumiban. Sila'y naguguluhan, naiinip, natatakot at walang katiyakan. Nais nilang magkaroon ng isang nakikitang Diyos na pangungunahan sila. Ang mga Diyos na nakita nila ng buong buhay nila sa sumasamba sa Diyos-Diyosang Ehipto. Ang ginawa ni Aaron. Hindi nanindigan si Aaron sa okasyon. Nabigo siyang sunggaban ang sandali at gawin ang tama. Sa halip, pagtiwalaan ng Panginoon, nang hina siya sa harapan ng nakararami. Ipinilit ng taong bayan ang hindi maiisip. Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, at pumayag siya. Kusang ibinigay ng taong bayan ng ginto upang magawa ang Diyos-Diyusan at hindi lamang hindi pinigilan sila ni Aaron, kundi sa totoo lang, inanyayahan pa sila na mag-ambag. Pagkatapos ay sumali siya sa paghubog nitong huwad na Diyos. Napaka makasalanan, masama at makitid ang isip. Kagagawa lang nila nitong Diyos-Diyusan at pagkatapos ay nagsabing ito ang nagligtas sa kanila. Hindi ba kamangha-mangha kung paanong ang makakasalanang nais ay pasasamain ang ating pag-iisip at mga kilos? Ipinagdiriwang ng tao ang sarili nilang nilikha at sa proseso'y napababa ang kanilang pagkatao at moralidad. Ang nabigong gawain ni Aaron. Humingi ang gayong krisis ng isang tao na may katatagan, desisyon at walang tinag na tapang. Isa na itinataas ang karangalan ng Diyos sa ibabaw ng popular na pabor, personal na katiwasayan o buhay mismo. Subalit ang kasalukuyang leader ng Israel ay wala ng ganitong karakter. Mahinang tumutol si Aaron sa mga tao. Subalit ang kanyang pag-atubali at kakimian sa mapanganib na sandali ay nagpaging mas determinado sila. Nagdagdagan ang kaguluhan. Parang sinaniban ang karamihang tao ng isang bulag at walang katwirang kabaliwan. May mga natiling totoo sa kanilang tipan sa Diyos, subalit ang kalakhan ng tao ay sumama sa apostasiya. Natakot siya Aaron para sa sarili niyang kaligtasan. At sa halip na marangal na manindigan para sa karangalan ng Diyos, sumuko siya sa ginigiit ng karamihang tao. Paano si Aaron, isang leader, ay naging napakahina? Sa anong mga paraan maaaring naghanap si Aaron upang pangatwiranan sa sarili niyang puso ang kanyang nakakikilabot na mga kilos? Pagtataka, ano? Pangalawang pagkakahati. Sinasalangsang ang pangalawang utos
upang unang pagtatalakay ay idolatriya at kasamaan. Roma 1:22-25. Ito ang paglalarawan sa bagong tipan ng kanilang ginawa. Sa pag-aakalang, sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kalwahatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mahayop na may apat na paa at ng gumagapang. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ng kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinuri magpakailanman. Ang implikasyon ng adulteria. Kahawig ang ginintong guya, ang torong Diyos na tinawag na Apis at bakang Diyos na tinawag na Hathor. Ito'y isang lantarang paglabag sa una at pangalawang utos, Exodo 23-6. Ang paglabag na ito'y hindi magpapatuloy na walang parusa dahil ito'y hayagang bumasag sa kanilang relasyon sa buhay na Panginoon. Sa halip na sambahin ng kanilang manlalalang, sinamba ng mga Israelita ang sarili nilang nilalang na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, nakapagsasalita, nakakapagpangalaga, umiibig o nangunguna. Ang kaayusan ng paglalang ay nabaliktad. Sa halip na nauunawaang sila'y nilalang sa wangis ng Diyos, ngayon gumawa sila ng isang Diyos na kahit hindi sa sarili nilang wangis na sanay sapat na masama, kundi sa wangis ng isang hayop, mas masama pa nga. Ito ang Diyos na nais nilang paglingkuran. Sa gayon, lubhang nagkasala sila laban sa Panginoon. Isang refleksyon ng Roma 1:22-27 ang binasa natin kanina. Tinatanggihan ng idolatria na ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao. Binubura ng idolatria ang agwat sa pagitan ng Diyos at tao, Ecclesiastes 5:2, at sinisira ang koneksyon sa Kanya. Kahiman ito'y lantaran at hayag o isang bagay na nakatago sa puso, matuling pasasabugin ng idolatria ang ating relasyon sa Panginoon at aakay sa paikot na pagbaba ng moralidad. Hindi katakataka na ang talata ay nagsasalita tungkol sa ginawa nila kinabukasan. Matapos mag-alay ng mga hain sa Diyos-Diyosan, nagpasimula silang magsalo-salo. Isang imitasyon ng pag-idolatriyang mga pista ng Ehipto. Ang tao ay mga henyo sa pagkatha ng kanilang sariling mga Diyos-Diyusan. Magaling sila sa bagay na ito. Ibig sabihin, lumilikha sila ng sarili nilang mga Diyos na sapat na masama. Subalit, pagkatapos ay pumaparoon sila at pinaglilingkuran ang mga Diyos na yun. Masama na nga yung gumawa sila ng Diyos-Diyusan. Ang sumunod na ginawa nila, doon sa kanilang ginawa, pinaglingkuran nila, lalong sumama. Ang manlalalang ay pinalitan ng mga bagay na sa malang at madali ay mauwi sa kawalang dangal sa moralidad. Kaya ang tanong ay, sa anong maparaan ngayon na ang tao ay sinasamba ang nilalang sa halip na ang manlalalang? Sabihin niyo siguro ay wala akong Diyos-Diyosan. Titingnan natin
ang katotohanan niyan sa mga susunod na pagtatalakay. Pangalawang pagtatalakay, pinasasama ang kanilang sarili. Exodo 32:7 at 8. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka kaagad. Ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. Sila'y madaling lumihis sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang hinulmang guya at kanilang sinamba at hinandugan ito at kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Nagdidiborsyo mula sa tunay na Diyos. Sa pagbaling sa isang Diyos-Diyusan, ang mga Israelita ay nasa proseso ng pagdidiborsyo ng sarili mula sa tunay na Diyos, ang isa na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Tuwirang inilagay ng Panginoon ang sisi sa kanila. Sinasabing kanilang pinasama ang kanilang sarili. Kahiman binibigyang kredito itong katayuan na iniligtas sila mula sa Ehipto. Ano ngang tuwirang pagsalungat sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila sa Exodo 22. Ang pagtangging ito ng presensya at kapangyarihang gawa ng Diyos ay isang seryosong bagay. Pinapangit at lubos na pinasama ang kanilang pag-iisip at mga pandama. Ang sentro ng lahat ng paghihirap. Ang idolatriya ay nasa sentro ng lahat ng paghihirap ng bayan ng Diyos. At mula roon ay dumaloy ang lahat ng ibang mga kasalanan. Madalas na pinagtataka natin kung bakit ang sinaunang mananampalataya ay napakawalang muwang at di maitutuwid kapag nakisangkot sila sa pagsamba sa iba't ibang Diyos, Diyos ang gawa ng tao. Nakatitiyak tayong hindi natin gagawin ang katulad niyon. Yun ang maaaring nasisip natin. Hindi ko gagawin yan. Talaga bang tayo'y libre tungkol sa mga Diyos-Diyusan? Ang mga Diyos-Diyusan ngayon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang hugis at forma. Gayunman, meron silang iisang magkatulad na pang-akit. Ang Diyos na humahalili sa Diyos. Ang isang Diyos-Diyusan ay anumang humahalili sa Diyos. At kahit na alam nating ito'y hindi tama, sinasamba pa rin natin ito. Kadalasang paulit-ulit. Binibihag nito ang ating imahinasyon, pagmamahal, panahon, at isip na higit pa kaysa sa Diyos. Maaari pangang alipinin ito ang ating pag-iisip. Sa katunayan, magiging kung ano ang tinitingnan natin at hindi tayo aangat na mas mataas sa anumang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang Diyos ay hindi nasa sentro ng iyong buhay. Kung gayon, ang ibang mga Diyos ay pupunuan ang kanyang lugar. Kung hindi natin tinatamasa at pagyayamanin buhay, ang buhay na presensya ng Diyos, ating tatamasahin ang pag-uukulan ng ating buhay, ang anuman o sino man, yan ang mangyayari, papalitan natin ng Diyos. Ang ihahalil natin para kay Kristo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang itsura. Ano yung mga yon? Pagmamataas, pagkamakasarili, pera, kapangyarihan, sex, pagkain, TV, droga, alkohol, maruruming pag-iisip, pornografiya, kasiyahan, trabaho, mga sport, pamilya, mga laro sa video, pelikula, pamimili, mga idea, politika, musika, posisyon, mga titulo, mga grado, at iba pa.
Mukhang may nakalimutan ang listahang ito. Ang mga smartphone, marami ay ang Diyos pagka sa araw ng Sabado ay ang bagay na ito, hindi ba? Walang katapusan ang listahan. Talagang malikhain at mapag-imbento tayo sa bagay na ito. Magagawa natin ang maging isang Diyos-Diyusan ang anumang mabuti, maganda at makabuluhan. Ang idolatriya ay lubhang mapanganib dahil babaguhin nito ang ating personalidad, ating paraan ng pag-iisip, ating pagmamahal, at ating buhay panlipunan. Babaguhin nito ang ating pagkakakilanlan at papalitan ang tunay na personal na relasyon ng hugkag, hungkag at sa huli walang kwentang mga pakipag-ugnayan na sa wakas ay hindi makapagliligtas sa atin. Pangatlong pagkakahati, dalawang tugon. Unang pagtatalakay, matwid na puot ng Diyos, Exodo 32:9 hanggang 21. At sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito, napakatigas ang kanilang ulo, kaya ngayon hayaan mo akong upang ang aking puot ay mag-alab laban sa kanila at aking lipulin sila. Ngunit ikaw ay aking gagawing isang dakilang bansa nang makalapit siya sa kampo at kanyang makita ang guya at ang pagsayawan. Ang galit ni Moses ay nag-alab at kanyang ibinato ang tapyas na nasa kanyang mga kamay at binasag ang mga ito sa paanan ng bundok. Kanyang kinuha ang guya sa kanila na kanilang ginawa. Sinunog ng apoy, giniling hanggang maging pulbos, isinaboy sa tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalhan mo sila ng isang malaking kasalanan? Pagwasak ng mga rebelde. Samantalang nasa bundok ng Sinai pa si Moses, sinabi ng Diyos na pupuksain niya ang mga rebelde at gagawing isang malaking bansa ang inapo ni Moses. Ngunit hindi yon ang nais ni Moses. Sa halip, nakiusap siya sa Panginoon. Ipinakita na ang mga Israelita ay hindi bayan ni Moses, sila'y sa Diyos. Siya, si Moses mismo, ay hindi ang naglabas sa kanila mula sa Ehipto, kundi nagawa ng Diyos ito sa pamagitan ng kanyang makakapangyarihang gawa. At kaya nakiusap si Moses sa Diyos. Idiniriin ang kanyang maagang pangako sa mga ninuno. Tunay na gumagawa si Moses bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Pagkatapos, nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. Exodo 32:14. Bumalik si Moses sa kanila. Walang tala na ang kanyang mukha ay nagniningning mula sa presensya ng Panginoon. Hindi to gaya kasi nung nangyari sa mga talatang 29 at 30 na pagkatapos niyang uh, humarap sa Panginoon ay nagniningning ang kanyang mukha, ang mga Israelita hindi makatingin sa kanya, kaya nagtalakbong siya ng mukha. Marahil ang nakita sa kanyang mukha ay ang kanyang galit. Galit saan? Sa mga tao? Hindi. Sa kanilang kasalanan. Makikita natin yan maya-maya. Sinumbatan ng Diyos ang unang tugon ni Moises. Ang pagbasag ng matapyas ng bato na naglalaman ng dekalogo ay isang panlabas na tanda ng pagbasag ng nilalaman nito, yung 10 utos. Sinumbatan ng Diyos si Moises dahil dito. Ngunit maya-maya inutusan niya si Moises upang magpait ng 2 tapyas na bato upang palitan ang unang mga tapyas na iyong binasa. Muling isusulat ng Diyos mismo
ang mga utos. Susumbatan ni Moses ang kanyang kuya. Buong talas na sinumbatan ni Moses si Aaron dahil sa pagsuko sa iginigiit ng taong bayan. Anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalhan mo sila ng isang malaking kasalanan? Nagtangka si Aaron upang lusutan ang kanyang kasalanan sa una, pagsisisi sa iba. Di ba yan ay standard na paraan ng paglusot sa kasalanan? Naghahanap ng masisisi, hindi ang sarili. At ikalawa, sa pamagitan ng mahika, aking inihagis sa apoy ang ginto at lumabas ang guyang ito. Ang nagpapapalala ng mga bagay ay na si Aaron mismo ay buong dakilang pinarangalan ng Diyos na bigyan ng maraming mga pribilehyo na kabilang sa ang pagpunta sa bundok kasama ni Moises at ang 70 matatanda. Naalala niyo yung nakaraang leksyon na karoon sila ng piging doon sa itaas ng bundok at ang Panginoon ang kanilang host. Biro ninyo yun. Ano nga ang isang madilim na kabalintunaan? Sa pag-angkin na isang himala ang nangyari, ah, siguro sabi niya, gaya ng tungkod na naging ahas ah, nung humarap sila kay Paraon. Nais na linlangin ni Aaron ang kanyang kapatid. Ang isang kasalanan ay mauwi sa isa pa. Sa kasong ito ay idolatria tungo sa pagsinungaling. Ganyan naman ang talagang nangyayari. Ang paraan na parang pagtakpan ang ginawang kasalanan ay ang pagsisinungaling. Gayunman, hindi nalinlang ni Moses, hindi nalinlang si Moses dahil nakita niya kung paanong walang pigil na kumilos ang mga tao. Ang negatibong mga resulta ay malinaw at kailangang agad na tapusin ni Moses ang rebellion. Ginawa niya yun. Tinawag niya, sino sa inyo ang lalapit sa akin? Uh, na humiwalay sa mga Israelita, ibig sabihin. At ang tumugon ay ang tribo ni Levi. Ito ang batayan ng Diyos sa pagpili ng tribo ni Levi na maglingkod sa templo. Ang matanong ay ganito, ano ang dapat na ituturo ng kwentong ito sa atin tungkol sa kapangyarihan ng panalangin na mamagitan? Sino ang dapat na ipinapanalangin mo ngayon? Pangalawang pagtatalakay, intersesyon. Exodo 32:30 hanggang 32. Kinabukasan sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon aakyat ako sa Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, O, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan. At gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Ang pakiusap ni Moises sa Diyos. Dahil sa kanilang rebelyon, kakilakilabot na mga bagay ang nangyari sa kampo ng Israel, kabilang sa kamatayan ng maraming tao. Sabi sa talata sa Exodo 32:28, sa araw na yon ay 3,000 lalaki ang napatay. Ang sumunod na araw, idiniklara ni Moses sa taong bayan, nakagawa kayo ng malaking kasalanan pero aakyat ako sa bundok doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad ang inyong kasalanan. Kaya bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng, sorry,
Gumawa sila ng Diyos na ginto. Pero ngayon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi niyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan ninyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Si Moises, isang tipo ni Kristo. Hindi katakataka na isinalang-alang si Moses na maging isang tipo ni Kristo dahil sa kanyang namamagitang panalangin para sa mga makasalanan at kanyang kahandaan na ialok ang sarili niyang buhay para sa kanila. Tiyak na sinasalamin niya ang gagawin ni Kristo para sa ating lahat. Ano ngang ulirang kahabagan para sa mga lumabag. Pinakita niya ang kanyang lubos na dedikasyon sa Panginoon at may sakripisyong pag-ibig niya para sa tao. Kaya nga, sinabi ko kanina na ang galit niya ay hindi para sa tao, kundi sa ginawa nila. At yan din ang makikita natin sa Ama natin sa langit. Ang puot niya ay hindi sa tao sapagkat minamahal niya ang makasalanan, kung hindi ang patungkol ng kanyang puot ay ang kanilang ginawa. Hindi sinabi ng aklat na Eksodo kung gaano katagal na natili si Moses kasama ng Panginoon sa bundok sa partikular na panahong ito. Subalit sa aklat ng Deuteronomio ay naghahayag na nasa Sinai siya sa panahong ito ng 40 araw. Nakikita yan sa Kapitulo 9 ng Deuteronomio. Ang nais ni Moses na gagawin ng Diyos. Sa Exodo 32:32, ang salitang isinaling patawarin ay mula sa pandiwa na ang payak na hulugan ay upang pasanin o dalhin. Gaya ng sa Isaiah 43:4 na mababasa ang tungkol kay Jesus. Tunay na kanyang pinasan o dinala ang ating karamdaman. Ang pandiwa na isinaling patawarin sa Exodo 32:32 at pinasan sa Isaiah 53:4 ay iisa. Talaga, hiningi ni Moses ang Panginoon na pasanin ang kasalanan ng tao. At siyempre, ginawa niya sa krus libo-libong taon pagkatapos. Nagpapakita ang Exodo 32:32 na hindi lamang ang ideya ng humahaliling pagtubos, kundi kung sino rin ang gumagawa ng paghalili, ang Diyos mismo. Nagpapakita itong talata kung paanong dumarating ang kapatawaran. Ang Diyos kay Kristo ay pinasan ng ating mga kasalanan at ang paraan lamang na ito'y mapapatawad sa mga ito. Tayo'y mapatawad. Ano nga ang isang makapangyarihang pagpapahayag ng panukala ng kaligtasan at isang demonstrasyon sa atin at sa kosmos kung ano ang kinakailangan ng Diyos upang iligtas tayo. Hiningi ni Moses ang Diyos mismo na pasanin ang mga kasalanan ng taong bayan. At sa katapusan, kay Kristo Jesus, ginawa niya ang gayong-gayon. Paano natin maunawaan itong kamanghamanghang katotohanan? Ano ang sinasabi sa atin tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa nagkasalang sangkatauhan? Ang pag-ibig na hindi kakaunti kaysa karunungan ay humihingi na dapat ipabata ang kahatulan para sa kasalanang ito. Ang Diyos ay ang tagapag-alaga pati na rin bilang ang dakilang kapangyarihan ng kanyang bayan. Inihihiwalay niya yung determinadong magre-rebelde upang hindi sila makaakay ng iba tungo sa malaking pinsala.
mas mahaba ang buhay ng tao, magiging mas sumasama sila. Malibang ang parusa ay buong tuling dumalaw sa pagsalangsang, ang katulad ng mga resulta ay muling makikita. Nakita niyo yung sinabi rito? Unless punishment had been speedily visited upon transgression, yung pagkakasala, hindi upon the transgressor. Sa wakas ay ganyan, pupuksain ng Diyos ang kasalanan at ang problema ay ang mga taong ayaw humiwalay sa kasalanan ay madadali, sila ay magiging collateral damage kahit na iniibig sila ng Panginoon sapagkat igagalang ng Diyos ang pagpili ng tao. Kung pipiliin nilang hindi humiwalay sa kasalanan, pagka tinapos ng Diyos ang kasalanan, kasama sila. Yan ang nakakulungkot na bagay. Kaya nga, kailangan na isusuko natin sa Diyos ang ating kalayaan ng pagpili. Ang ibig sabihin ay pipiliin nating sumunod sa kanyang pinipili para sa atin. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus ang tagapasan ng kasalanan, dalangin ko ang kanyang humahaliling pagtubos sa krus para sa iyo ay nagsasabi sa iyo kung gaano ka iniibig niya. At dahil doon, ibigin mo rin siya bilang kapalit. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag pinigi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Thank you. Magkita tayo sa susunod na linggo.